Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Patuloy pa rin nating minomonitor yung isang low pressure area na huli nating namataan malapit sa katubigan ng Corcuera sa lalawigan ng Romblon. At sa ngayon nga, malit naman yung tsansa na ito ay maging bagyo. Pero makikita natin, may makaulapan pa rin ito na magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga mahihinang mga pag-ulan, na may kasamang pagkid at pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa Bicol Region, ilang bahagi ng Central Luzon. Lalo na inaasahan natin, posibleng medyo kumilos ito, pakanluran, hilagang kanluran kung hindi ito malulusaw ngayong umaga. So posible pa rin ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan at maging dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin malaking tsansa ng mga pag-ulan bandang tanghali hanggang hapon hanggang sa gabi. Samantala, meron pa rin tayong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko at ito ang magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Aurora, Quirino at Isabela. Makikita naman natin yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nasa offshore, sa may karagatan lamang at hindi nakakaapekto, direct na nakakaapekto. Nitong mga nakarang araw, nagdala ito ng mga pag-ulan sa Mindanao. Pero ngayon, ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Easterlies yung nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng ating bansa. At makikita po natin dito sa ating satellite images yung ating low pressure area, kulay green yung ating marka po dito. Ang ibig sabihin ng green ay unlikely or maliit yung tsansa or inaasahan natin na ito ay posibleng malusaw. Kapag may minomonitor tayong low pressure area, nagbibigay po tayo ng update every 6 hours at ina-upload natin to sa ating Facebook account. At makikita po ninyo itong ating legend, either green, yellow, orange, or red. Dito po natin makikita kung magiging bagyo ba ito in the next 12 to 24 hours hanggang 70 hanggang sa mga susunod po ng mga oras. So patuloy po nating magbibigay ng update after 6 hours po kung anong mangyayari dito sa low pressure area na ating minomonitor. So lagi tayong mag-update sa ating Facebook account at iba pang mga social media platforms. At dito nga, sa may bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, partikular na nga sa may bahagi ng Mimaropa, kasama yung Calabarzon, Bicol Region, gayon din sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po o ilang bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. Ito ay dulot nga ng low pressure area na sa nakikita natin ngayon ay malit pa rin yung chance ang maging bagyo. May easterlies din na siyang nakakaapekto sa may bahagi naman ng Isabela, Quirino at Aurora. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan sa may silangang bahagi ng Luzon. Ay ibang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Cordillera, Ilocos Region at nalabing bahagi ng Cagayan Valley, ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So medyo may tanghali pa rin na mararanasan sa may Northern Luzon. At dahil hindi naman masyadong nakakaapekto ang ITCZ, inaasahan natin ang mas maliwalas sa panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Kaya makikita natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Dito sa pumalawat yung mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron pong mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan.